compelling, ha? 4 beses ka nang nahuli na ikaw ay nagmamanipula ng witnesses, nagtatanim ng witnesses. Pero malungkot, siguro, akala ng mga Marcoses, dahil pinakulong nila si Tatay Digong, magtatagumpay sila sa kanilang kagustuhan na manatili sa pwesto forever. Marcos Part 2, Marcos forever. Pero hoy, Junior, sa tingin mo kung may mangyari kay Tatay Digong sa dahig, dahil sa ginawa mong pangingid na papapunta sa kanya, magtatagal pa kayo? Okay, so ayan na nga yung ating mga maiinit na balita, no. Etong si Attorney Harry Roque sa Dahig ay nagsalita na nga patungkol po sa kondisyon ng ating minamahal na si former President Rodrigo Roa Duterte, na ang update po ni Ma'am Elizabeth, no, na butot balat na lang si Tatay Digong, at naipalabas ng mga kababayan natin dyan sa The Hague, Netherlands, ang kanilang masakit na nararamdaman sa kalagayan po ng ating dating Pangulo, and sa kanilang galit dito sa ginawa ni Bongbong Marcos, na walang ibang sisisihin dito kundi ito si Bongbong Marcos talaga. Yan, ipapakita ko sa inyo yung buong statement ni Attorney Harry Roque patungkol dito. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan. Heto, mainit rin itong nag-trending na sinabi ni Bongbong Marcos. Sinabihan niya ang mga bagong halal sa 2025 na mga government officials na they should stop politicking. Tama na raw yung pamumulitika. Sabi ko, sabihin niya muna yan sa kanyang sarili. Di ba? Within 3 years, wala siyang ginawa kundi hindi niya sinita ang mga bumabatikos kay VP Sara. Na sila naman yung unit team. Silang dalawa yung tandem. Nanalo siya dahil kay VP Sara. Bakit niya si Martin Romualdez hindi niya sinita? Di ba? Hinayaan niyang namumulitika yung tambaluslos na yan. Sabihin niya muna, itong mga sinasabi ni Bongbong Marcos ngayon, sabihin niya muna ito sa kanyang sarili at sa kanyang pinsan na buo na, sabi nga ng mga taong bayan, buhaya. Di ba? So, yan, pag-usapan rin natin yung sinabi ni Bongbong Marcos. Ito, last but not the least, itong vlog ni Ka Eric Celis, no, ay nagsalita na po nga si Ka Eric patungkol dito kay Hontiveros, no, at especially sa mga kumakalat na issue na may pattern itong si Hontiveros na gumagamit talaga ng mga witness. So pakikinggan natin si Ka Eric dyan kasi sa tingin naman natin ay tumpak na tumpak, sapul na sapul si Hontiveros dito. Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin, pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa video na ito. 1, 2, 3, go. Okay, thank you. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel na ngayon lamang nakapanood ng ating vlog, subscribe na po kayo. Libre lang ang mag-subscribe guys, para updated kayo lagi sa ating mga bagong uploads, breaking news, at kung nagla-live tayo, malalaman kaagad ninyo. Okay? Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go. Ayan, ayan. Good morning sa inyong lahat dyan. Kapi-kapi tayo ha. While you are watching sa ating mga updates dito sa Don Mar TV, sit back, relax, and kapi kayo dyan. Okay? Ang sarap ng kape. Okay, unahin muna natin itong kay PBBM. Ito, pag-usapan natin. Umagang umaga, si PBBM yung ating topic. Ito.
Sinabi niya ito sa isang speech. Hindi ko na alam kung saang speech ito. Basta binalita ito ng mga mainstream media na mga pages, no? Na sabi dito, government officials who recently won in the May 2025 elections and assumed their post last week should stop politicking and start on actually serving their constituents. President Ferdinand Marcos Jr. said. Yan ang sinabi niya, ha, na lahat raw mga nanalo na mga government officials, mapa-local man yan o man-national, ihinto na natin ang pamumulitika. Yan ang sabi niya. Marcos to newly elected politicos, stop politicking, start serving the public. Ano ang comment ko dito? Unang-una, well, yes, tama talaga ang kanyang sinabi dito. Walang mali sa kanyang sinabi. Pero, sabihin niya muna yan sa kanyang sarili. Sabihin niya muna yan sa kanyang sarili. Why? Dahil dito sa sinabi niya na ihinto na yung pamumulitika, this is only one way of saying na sa 3 taon na naging presidente siya sa Pilipinas, lahat pala yun ay pamumulitika. Di ba? Ano tawag mo doon? Kasi sabi mo dito, lahat ng nanalo sa 2025, ihinto na natin yung pamumulitika. Isa ka dun eh. Ikaw ang number 1 na natamaan sa sinabi mo. Why? Why? Eto, i-explain ko sa inyo. Si VP Sara, tinira ng pinsan mo sa House of Representatives. Anong ginawa mo, Bongbong Marcos? Ni minsan, hindi mo ipinagtanggol si VP Sara. Kahit isang beses na sinita mo itong si Tambaloslos, never mong ginawa. Tapos ngayon, sasabihin mo, stop politicking? Are you joking? Ngayon mo pa lang yan sasabihin sa 3 taon? Kasi alam mong kolelat ka na sa survey. 'Di ba? Ngayon mo lang yan sasabihin. So, hindi maganda. It only shows na itong mga sinasabi mo na e-emphasize tuloy yung ginagawa mo within 3 years. O ano mang ginawa mo? Dahil sa mga pamumulitika mo, napabayaan mo yung flood control. Anong nangyari sa flood control? Na-control ba ng yung mga ginawa niyong flood control, na-control ba yung baha? Na-control ba? Wala. Every time na may malakas na baha, ayan, umaabot sa liig yung baha. Kumakalat ka agad sa media. Wala kang ginawa. Buti pa si Mayor Isko Moreno. 1 week pa lang siyang mayor pero nilinis niya kaagad yung Manila. Ikaw, ano nagawa mo? Hanggang ka lang, credit grabbing lang ang ginagawa mo. Lagi ka naman nagki-credit grabbing eh. Tingnan niyo yung yung isang bridge na inaugurate ninyo na natapos, bla bla bla, ganun. Napag-alaman. Galing pala yun kay former President Duterte yun na plano na project na yun, di ba? Hindi lang natapos kasi dumaan ng pandemic. Ito nga ang nakakatawa eh. By the time na ikaw, Bongbong Marcos, kung matatapos na ang term mo, i-compare yan ngayon. Yung ginawa mo at yung ginawa ni Tatay Digong. I-compare yan. Hindi yan maiiwasan ng mga mainstream media, ng mga political vloggers, ng mga political analysts. I-compare kayo ni Duterte. Now, handa ka na bang i-compare ka? Kasi kung i-compare ka,
wala ka sa kalingkingan ni Tatay Digong. Partida pa yan nag-pandemic pa sa panahon niya. Ikaw, swerte ka na. Dahil walang masyadong mga seryoso na bagyo, na mga calamities, maswerte ka, walang mga pandemic, ganon, ganyan. Yung panahon ni Pinoy, malas yung ka-Pinoy rin kasi ang daming bagyo doon. Yolanda, yung kay Duterte, balas rin yung kanyang pagka-president niya doon at that time kasi may pandemic. May maraming mga bagyo doon na sobrang lakas. Di ba? Sa'yo, anong mga seryosong mga calamities ang nangyari? Wala. Medyo minor lang. Tapos, pasalamat ka nga, no? Pasalamat tayo sa Diyos na walang seryosong nangyaring malaki. Tapos ikaw, nakinabang ka na nga lang sa ekonomiya ni Tatay Digong, hindi mo pa ginawa ang tama. Ano nagawa mo? Yun lang ang lagi kong isasabihin. Ito ba, alam kong meron kayong nagawa. Yes, meron. Pero ano yung mga nagawa mo na nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino? Yung tinatawag natin na Marcos Legacy. Wala kaming maisip. Ano yung Marcos Legacy mo? Ano ang Marcos Legacy? Yung flood control? Yung bigas na pinasubsidy nyo na lang yung bigas para yabang sila ng yabang dito sa 20 pesos per kilo na bigas. Hindi mga niyan umabot sa mga mga market natin. Siguro dyan sa Kadiwa meron, pero yung iba wala. Ang gusto naming makita, Bongbong Marcos, kung sasabihin nating 20 pesos per kilo na bigas, dapat lahat 20. Wala Di ba? I'm sorry, Bongbong Marcos, if you believe in democracy, you should accept critics. Huwag kang gumaya kay Hontiveros. Mamaya, pag-usapan natin yan. At Bongbong Marcos, ito lang yung masasabi ko sa inyo. Tama itong mga speech mo, itong sinabi mo, tama. Pero bago ka magsalita niyan, you start within yourself. Okay? Yung bago ka maligo, pagkatapos mong maligo, tumingin ka sa salamin. Tapos sabihin mo sa salamin, stop politicking. Sabihin mo yan sa sarili mo. Okay, punta tayo sa next natin. Ito naman, ang next nating pag-usapan ay itong latest video ni Attorney Harry Roque sa The Hague, no? Na nag-react na nga itong si Attorney Harry Roque at nagsalita na siya patungkol dito sa buto at balat na si Tatay Digong. Okay? Eto, panoorin po natin. Magandang araw po sa inyong lahat, Nako, araw po ng linggo. Pero medyo masakit po ang mga buto at balat ngayon dahil kahapon po kami nagmarcha lamang nagmarcha dito sa The Hague. Almost 7 kilometers po yan para kay Tatay Digong. Yan po isang unity walk para kay Tatay Digong. At ngayon po kasama ko ang mga kababayan natin, mga taga-UK, no? Mahigit 13 hours ang biyahe nila para makisali din sa marcha nito. At siyempre, pauwi na sila, pero bago sila umuwi, nakita-kita muna kami para magtakaisa. Pero alam niyo po ngayon, ang pag-usapan natin, yung malungkot na sinabi ni Ma'am Elizabeth Zimmerman Duterte, na bagamat in good health si Tatay Digong, siya ay butot balat na. Alam niyo po, naintindihan ko kung bakit kinailangan i-highlight ni Ma'am Elizabeth na talagang nasa mabuting kalagayan naman at kalusugan si Tatay Digong, wala nang gamot na iniinom. Kasi pag sinabi lang na butot balat, alam na natin kung ano ibig sabihin nun. Pero sinabi pa rin niya na butot balat. Ibig sabihin, napakalaki ng nawalang timbang kay Tatay Digong at literally siya ay butot balat na.
siguro naman hindi mo na kinakailangan maging doktor para malaman kung bakit naging butot balat na si Tatay Digong. Sakit ng loob po yan. Sakit ng loob dahil nangyayari ngayon, yung pinakaayaw niya mangyari na siya hinuhusgahan ng mga dayuhan. Talaga naman pong mula nung nagkaroon ng isang joint article na nagsasabi na dapat na-imbestigahan si Tatay Digong for crimes against humanity, 2017 pa po yun. Sinasabi na ni Tatay Digong, ano sila, hilo? Independenteng bansa ang Pilipinas, may sarili tayong hukuman. Kung meron gusto magreklamo laban sa akin, dito sila sa Pilipinas sumarap. Dahil mababaliwala yung pagkamartir ng ating mga ninuno na nagpakamatay para magkaroon ng malaya at independenteng Pilipinas. Pero ngayon po, nangyayari na yung kanyang bangungot na siya po ngayon ay hinuhusgahan ng mga dayuhan sa mga krimen na di mano ay nangyari sa Pilipinas. Ang nakakalungkot pa po ay dalawang bagay. Sinasabi nila 30,000 daw ang mga namatay dyan sa war and drugs si Tatay Digong. Pero dun sa arrest warrant, 43 ang sinasabi nilang biktima. Pangalawa po, sinasabi nila na overwhelming daw ang ebidensya. Pero anong katotohanan? Hanggang ngayon pa lang sila na nagkukumbinse ng mga pulis na sa Pilipinas na tumisigo laban sa kanya. Humingi sila ng karagdagang panahon para ilabas ang lahat ng ebidensya laban kay Tatay Digong. And yet, ngayon pa lang po sila nakikipag-usap sa kapulisan na tumindig. Actually, no, ang ating mga DOJ at atong kapulisan natin, failure talaga. Kasi pumalpak sila eh. Ba't nating nasabing pumalpak? Akala siguro nila, totoo yung sinabi ng mga dilawan na maraming nabibiktima sa war on drugs. Yung mga 25,000 yung mga namamatay, ganun, ganyan. Ngayon, wala silang nakalap na ebidensya. So, sasabihin na lang nila na, winasak ng Duterte administration. Di ba? That's being irresponsible. Dahil inakusahan nyo ang tao na akala nyo merong kasalanan, yun pala, wala kayong maipakita na ebidensya, ngayon nga kayo. Isisin mo na lang. Yung sinabi nila ngayon na winasak raw ito mga ebidensya ng Duterte administration, yung mga nangyari sa war on drugs. Ano na lang yun? Palusot na lang nila yun kasi napahiya na sila eh. Napahiya sila. Kaya nga po, naiintindihan natin kung bakit balat buto na lang si Tatay Digong. Nasisiraan na po siya ng loob. Kaya nga po siguro nawawala na ng gana. Dahil nangyayari nga yung pangungot niya at siyempre napakatagal ng proseso. At dahil siya naman po ay dating prosecutor at abogado rin, alam niya na hindi makatarungan na nangyari sa kanya. Pantakin ninyo, 120 days plus na siya nakakulong and yet wala pang probable cause. Sa Pilipinas po kasi, bago ka makasuhan sa hukuman, dumaan ka na sa proseso ng preliminary investigation. Correct. At titignan na doon kung merong ang krimen na nangyari at may posible ba na inasasakta lang gumawa ng krimen. Ngayon po, wala pang ganon. Mangyayari pa lang po yan simula September 23 sa confirmation of charges. Doon pa lang po pruebahan ng prosecution. Ito namang ICC naman, no? Wala pa namang probable cause, pero bakit niyo kinulong? Dapat nga dito, i-release niyo muna si Tatay Digong. Kung ako nga, dapat yung interim release na ni-request ng kampo ng mga Duterte, dapat minamadali yun eh. Unang-una, matanda na, may karamdaman pa, tapos wala pa kayong pruweba, wala pang probable cause. Humingi pa nga kayo ng extension kasi wala kayong makalap na ebidensya. Di ba? Kakahiya kayo. Kung mayroong probable cause. Meanwhile, 120 days na siyang nakakulong. Sa totoo lang po, sinabi naman ni Ma'am Elizabeth na butot balat, yung ibang mga anak naman talaga ay nalulungkot din dahil kada bisita nila, nakita niyo naman kung paano yung naging asta ni Mayor Baste. Lungkot na lungkot siya doon sa huling araw niyang pagdalaw. Si Congressman Pulong, hindi na po humarap sa amin dahil hindi na niya kaya kaming harapin. Dahil makakasiguro maluha siya. No? Hindi po mabuti ang lagay ni Tatay Digong. Yan po ay dahil sa sama ng loob.
Yan po ay dahil sa nangyari sa ating bansang Pilipinas, hindi lang nangyari sa kanya. Malungkot po ang nangyari sa kanya dahil nga po linabagang soberenya natin at ngayon po ay linalabag ang karapatang pantao rin ni Tatay Digong. Well, bago po ako magpatuloy, lumarating ang pagkain namin tanghalian, pero tanungin ko muna po itong ating mga kababayan. Anong nararamdaman nyo nung nabalitaan nyo na butot balat na si Tatay Digong? Unahin po natin dito, no? Ito po ang namumuno nitong grupong to. Ito po, 2015 na pa, ay DDS na. Tayo po, si Emily, no? Si Emily po ay DDS na 2015 pa lamang. Balik-balik po sila rito, ha? Ilang oras kayo sa England papunta rito? Sumatsan? 13 hours. Balik-balik po yan. Ilang beses ka na bumalik mula nung kinulong si Tatay Digong? Opo, doon nakasampung beses na ako mula itinulong. 10 beses. Napakagastos po niyan. Magkano rin ang gastos nyo? Dahil kada punta nyo rito, nag-aarkila kayo ng bus at nag-aano kayo ng hotel. No? Magkano kada punta nyo rito? Well, napakalaki po ng gastos po. Kasi sa hotel lang, tsaka sa bus pa, o syempre pagkasin pa namin. Pero yan po ay galing sa bulsa namin. Voluntary po ang pagpunta namin dito. Hindi po namin iniisip. Imagine that one, ha? Gumagasta sila ng pera ng sarili nila para kay Tatay Digong, para lang mapakita nila ang suporta. Yan ang supporters ni FPRRD. Ang tanong, may supporter ka ba, Bongbong Marcos, na kagaya nito, na willing magsakripisyo, gumastos ng ganyan kalaki? Wala. Wala. Kasi wala kang wala kang naidulot na maitatawag nating the Marcos legacy. Wala. Kahit nga paghamon ng taong bayan sa inyo na magpa-drug test ka, hindi mo pa kaya. Hindi mo nga kaya. So ano pang aasahan pa namin sa iyo, di ba? Ang aming gastos, ito po ay para kay Tatay Digong. Para ipakita po namin ang buong suporta at pagmamahal po sa ating mahal na Tatay Digong. Kami po ay nalulungkot noong nalaman namin, narinig po namin, attorney, ang live po ni Ma'am Elizabeth na nagsasabi na gano'n na nga po kalagayan ni Tatay Digong. Sakit po sa amin na mga supporter ni Tatay Digong na nagmamahal sa kanya. Ano po ang kalagayan niya? Sana po maparinggan ng ating government ngayon, lalo na sa ating presidente ngayon na si President Marcos. Sana mapakinggan niya ang mga hinaing ng lahat ng mga tao na nagmamahal kay Tatay Digong. Nakauwi na po siya. Yun lang po ang hiling namin. Yun lang po ang Alam mo, ma'am, hindi yan makikinig sa inyo. Ha? Tayong mga Pilipino, hindi yan pakikinggan. Wala tayo eh. Ano ba tayo? Buti kung alta tayo. Kasi kung alta tayo, pakikinggan tayo. Ang pinakikinggan ni Bongbong Marcos, no? Yung mga kagaya lang niya, yung mga kalebel lang niya ang pakikinggan. Huwag na kayong umasa, ma'am, na kung mananawagan ka kay Bongbong Marcos, hindi ka pakikinggan yan. Dalangin namin na makauwi po ng matiwasay na maayos si Tatay Digong. Si Tatay Digong po ay 80 years old na. Nasa loob ng ICC Detention Center na dapat wala siya dyan. Ginawa niya ng maayos ang Pilipinas. Siya lang po ang nakapagbigay ng maayos na buhay sa ating mga Pilipino. Bakit? Si Bongbong Marcos wala ba? Bongbong Marcos, ayan, no? Siya mismo, nakapansin siya na siya lang, si Tatay Digong lang ang nakagawa na gumanda yung buhay ng mga Pilipino. Bakit si Bongbong Marcos? Nga ka ngayon. Sa Pilipinas. Yan po sana ang maisip ng mga tao na gumawa nitong krimen kay Tatay Digong.
Biro mo naman, binyahin nila si Tatay Digong, walang passport. It's illegal. Illegal po ito niya, pagdala na kay Tatay Digong. Yan po sana ang iniisip nila. Biro mo walang passport, nakarating si Tatay Digong ng dahil. Tapos, si Tatay Digong ay may sakit, mahina na. So dapat po, yan po, ang iniisip ng mga Marcos ngayon. Si Tatay Digong lang po ang libing sa tatay ninyo. Sana po, maisip nyo rin yun. Mahal na mahal namin si Tatay Digong. Ako, maraming salamat sa iyong madamdaming pananalita, no, Emily. Pero alam nyo, ang katunayan yan, ang malungkot, hindi lang nalinabag nga yung karapatang pantao ni Tatay Digong. Pero malungkot, siguro, akala ng mga Marcoses, dahil pinakulong nila si Tatay Digong, magtatagumpay sila sa kanilang kagustuhan na manatili sa pwesto forever. Marcos Part 2, Marcos forever. Pero hoy, Junior, sa tingin mo kung may mangyari kay Tatay Digong sa dahig, dahil sa ginawa mong pangingid na papapunta sa kanya, magtatagal pa kayo? Magdasal ka na tumaba muli si Tatay Digong dahil pag siya'y patuloy na pumayat at may mangyari sa kanya, tapos na ang inyong pamilya. Kung nung una, kayo'y nakapunta pa ng Hawaii, baka hindi na kayo makaalis ng Pilipinas at magharumintado na ang Pilipino. Hindi ko sinasabi na gawin yan ng ating mga kapwa. Di ba sa vlog ko, dati ko na yung sinabi dito, na pag merong mangyari kay Tatay Digong sa dahig, no? And we don't want that to happen. Walang ibang ang Pilipino for sure magagalit, masasaktan. Wala ibang i-blame. Yan si Bangag talaga. Si Bangag, wala nang iba. Pilipino. Pero hindi po imposible yan. Patuhin na kayo ng mga taong bayan. Pag minangyari kay Tatay Digong dito sa dahig, mali kayo kung sa akala ninyo na wala ng problema sa inyo sa pamamagitan ng pagkikidnap nyo papunta ng dahig si Tatay Digong. Pag minangyari, pangungot yan sa inyong lahat at sa mga henerasyon na darating ng Marcos. Hindi kayo patatawarin ng sambayan ng Pilipino. Tandaan nyo yan. Mag-aral ka ng kasaysayan. Paano naging katapusan ni Muammar Gaddafi sa Libya? Hindi malayo, ganyan din ang gagawin sa inyo. Hahatawin kayo ng taong bayan sa galit pag minangyari kay Tatay Digong. Kahit saan pa kayo magtago, may Pilipinong magagalit sa inyo at hahataw sa inyo. Hindi ko sinasabing gawin yan. Ako'y Kristiyano, hindi ko sinasabing dapat gawin yan. Pero ganyan po ang posibleng mangyari sa galit, sa hagupit ng sambayanang Pilipino pag may nangyari sa inyong lahat. Alam nyo, no? Ang hindi inisip ni Bongbong Marcos, marami nang galit sa kanyang tatay. Maraming galit sa kanyang tatay. Dahil yung tatay niya ay, di ba? Meron pang mga anti-Marcos na hanggang ngayon galit na galit dahil inakusahan nila yung Marcos Sr. na biktima raw, no, ng pang-aabuso kay Marcos dati. Ngayon, sa ginawa niya kay FPRRD, si Bongbong Marcos, bakit hindi niya naisip na posibleng magalit sa kanya ang taong bayan? Tama yung sinabi ni Atty. Harry Roque. Diba? Ganyan siya kalutang ang kanyang utak na hindi niya ito napag-isipan. Kahit saan pumunta ka sa sulok ng mundo, meron pong Pilipino. And kahit saan ka papasyal sa bansang Pilipinas, may magagalit at may magagalit sa inyo. Yan ang hindi niya inisip eh. Diba? Galit na galit sa kanya. Imagine, yung pinakulong niya, yung hinatid niya doon sa ICC,
yan si Tatay Digong, yun yung nagpapalibing sa kanyang tatay. Wala kayong utang na loob. Sa totoo lang. Kasi kung pabor sa inyo, okay lang. Pero kung hindi pabor sa inyo, you will try to stop, to silence your critics. Ganyan kayo. Hindi kayo nagkaiba ni Hontiveros. Ganon rin. Si Hontiveros, kung meron siyang kritisismo, kakasuhan niya kaagad. Iyak kaagad. Pero kung sila yung bumatikos, itong sila Hontiveros, batikos ng batikos sa mga Duterte, ni minsan hindi kayo kinasuhan ng kampo ni Duterte. Mga onion skin kasi kayo eh. Eto, dahil nabanggit natin yan si Hontiveros, nagsalita na po itong si Ka Eric, itong pattern nitong si Hontiveros na ganito pala yan. Ito, panoorin natin si Ka Eric. Telling 3 beses ka nang nahuli na ikaw ay nagmamanipula ng witnesses, nagtatanim ng witnesses, at nagkukondukta ng bogus na mga hearing bilang bahagi. Sabi ng mga taong bayan, kung ganyan ka Diyosa raw ang kanyang hitsura, ganyan rin siya ka demonyo. Kasi hindi galing sa akin ito galing ito ng taong bayan na hindi niya matalo-talo ang kanyang kalaban sa politika, magawa-gawa na lang daw siya ng witness. Di umano. Sabi ng mga mga nagko-comment sa social media. Kaya ang daming galit rin sa kanya. Ng political mercenary operation. So ito lahat ng i-share ko na video na ito, nagre-react lang po tayo hindi po tayo ang nagsabi nito, kundi si Ka Eric po ang nagsabi nito. Okay? At nakikinig lang po tayo sa balita na ito patungkol kay Ka Eric sa reaksyon niya kay Hontiveros. Okay? Kayong mga audience, ito na lang yung sasabihin ko sa inyo. Sang-ayon ba kayo sa mga sinasabi ni Ka Eric dito kay Hontiveros? Ito, pakinggan. Pag sinabi pong political mercenary operation, yung kanyang posisyon sa gobyerno, ginagamit po niya para bayaran at punduhan upang magsagawa ng political demolition job. Kasi si Risa Hontiveros tinatawag pa niyang sarili niya ng paglalantad daw ni alias Rene at ibinulgar ang kanyang modus operandi ng tanim witness, pamimili at panloloko at manipulasyon sa mga hearings niya, kagaya ng ginawa niya laban kay Pastor Kibuloy at sa Kingdom of Jesus Christ at kina former President Duterte and Vice President Duterte. Ang sabi niya sa ginagawa daw niya, truth-telling. Kaya ang paglalantad daw at pagbubulgar ni alias Rene ay isang attempt na wasakin ang truth-telling. Truth-telling, may foot na to. Truth-telling unang-una, bakit kinuha mo yang si Rene? Isa sa mga witness laban kay Kibuloy. At ngayong bumabaliktad na, kinontra mo na. Di ba? Ganun lang ba? Kung ito yung argumento ko, kung sasabihin mong si Rene, si Michael alias Rene, ay sinungaling na pagkatao, in the first place, bakit ka naniniwala sa kanya at kinuha mo pang witness laban kay Kibuloy? Kasi ako na magsasagot dahil pabor sa inyo. Ngayon na hindi pabor sa inyo, sinungaling na yung tao. 3 beses ka nang nahuli na ikaw ay nagmamanipula ng witnesses, nagtatanim ng witnesses, at nagkukondukta ng bogus na mga hearing bilang bahagi ng political mercenary operation. Pag sinabi pong political mercenary operation, yung kanyang posisyon sa gobyerno, ginagamit po niya para bayaran at punduhan upang magsagawa ng political demolition job laban sa mga political opponents. Kagaya po ng ginawa niya nung sila po ay sipsip at himot talampakan sa panahon ni Noynoy Aquino. Inatake nila at winasak ang pagkatao ni former Chief Justice Renato Corona na namatay lang ngayon sa sakit ng loob. Wala naman pala talaga siyang ill-gotten wealth
at nang maimbestigahan ito mismo ng Korte Suprema ay kawawa, patay na po si Chief Justice Corona nang ito ay maabsuelto sa Panahon yan ni Pinoy ha. aligasyon at gawa-gawang diskarte ni Hontiveros at ng grupo nila sa impeachment complaint at mga tanim witnesses, tanim ebidensya nila na nakalusot laban kay Chief Justice Renato Corona. And then inulit nila ito, nila Hontiveros, according to revelations of Congressman Jing Paras sa Kinan de los Santos case. Ganon din ang ginawa niya, tampering of witnesses. And even Attorney Ferdinand Topacio sa Farmally investigation nila na idinadawit nila si Pangulong Duterte, sila nila Gordon noon, na involved daw sa overpricing and maanumaliyang transaction during the COVID pandemic supplies transaction. Pero nakita po na siya ay nagbayad na naman ng witnesses at nagmaniobra at ang tawag ni Attorney Topacio doon ay tampering of witnesses. Kaya dito kay alias Rene, ginamit niya rin po ito. At pinamaskara o pina-face mask and then Ang comment ko dyan ba, mga senador, no, sa Senado, ganyan na ba tayo wala ba kayong screening sa mga witness? O dapat yung mga witness nyo dyan in-screening nyo, no? Diba? Hindi porkit pabor sa inyo yung witness, kaagad yung kunin. Nagtatanong lang ako sa Senado ano ang mga guidelines na itong witness na kinuha nyo ay pasok na maging witness sa hearing. Kagaya nitong ginawa ni Hontiveros. Failure ito ni Hontiveros. Kumuha siya ng witness na at the end of the day, binawi yung kanyang mga sinasabi. Kasi kung ganyan lang naman, malulusutan tayo ng mga witness ng Senado, tapos babaliktad in the later days, diba? Kung ganyan lagi ang mangyayari sa Senado natin, sino pang Pilipino, mamamayang Pilipino, ang maniniwala dyan sa ginagawa nyong mga hearing sa Senado? Ikaw, Hontiveros, ang ginawa mo, pinababa mo yung level ng Senado. Ang credibility ng Senado pinababa mo. Bakit ka nalusutan ng isang taong Ikaw ang may mali dyan, Hontiveros. Bakit kinuha mong witness yan si Michael alias Rene? Bakit mo kinuha yan? Anong requirements or guidelines na itong witness na ito, dapat pwede itong makapasok sa hearing natin dahil credible ito, bla 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 bla. Anong pruweba nyo? So, kung ganun pa naman, ako, senador ako, pwede akong kumuha kahit sinong witness tapos sasabihin ko, sabihin mo ito ha. Babayaran ka. Pwede ganun. Actually, bumaba po ang moral ng Senado dito. Sabi ko, ganyan na ba kababaw ang ating Senado? Kaya lang pala tayong kumuha ng witness na at the end of the day, bumaliktad. Meaning to say, bakit nyo in the first place kinuha yan? Ano ang guidelines niyo? Grabe naman kayo ka-inutil. Ginamitan ng pera, ginamitan ng script, lahat ng manipulasyon. Nagsagawa ng one-woman show sa Senado upang targetin po si Pastor Kibuloy, ang mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ, si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte, sapagkat sila po ang pangunahing kalabang pangpolitika ng faksyon ni Marcos at nila Romualdez. And because of that, walang pinagkaiba po itong taktika ni Hontiveros at ni Commodore J. Tariela na kung sila ang umatake at maghambalos. Ito sa Tariela ngayon, kinasuhan niya si Sas Rogando. Ng mga baluktot na pananaw nila at yung mga pupunto nila ng kanilang mga atake sa mga kalaban nila sa politika, okay lang pala kung sila, mga kababayan, ang yan ang tawag mo, hipokrito.
Ka-Eric, ang tawag natin sa kanila, hipokrito. Hipokrito. Pwede. Pero kapag sila po ang binalikan ng pagbubulgar, pagbubunyag, at pagpupuna, kagaya nitong ginawa na ngayon ni Commodore J. Tariela, sampa-sampa pa siya ng kaso ang laban kay personality sa social media na si Sas Rogando Sasot. By the way, before pa ang unang balitang talakayan na. So, yun po ang nangyari ha. Marami sa ating mga government officials na nahalal na nga sila ha. Ito yung nakakasakit sa isipin. Nahalal na nga sila bilang government official, pero hindi nila alam kung ano ang meaning ng demokrasya. Ang meaning po ng demokrasya ay ihahalal kayo by the majority of the Filipino people at ikaw ang magiging leader, considering na handa rin kayo na ma-accept nyo ang mga kritisismo ng humalal sa inyo. Kami naghalal sa inyo eh. Kami naghalal sa inyo. It doesn't mean ikaw na ang masunod lahat. Pagkatapos mong mahalal ka sa Pilipinas, makinig ka pa rin sa naghalal sa inyo, which is ang taong bayan. Yun ang meaning ng demokrasi. Kung sino yung nakakarami, yun ang masusunod. O bakit kayo ngayon, kinikriticize kayo ng taong bayan? Ha? Magsampa kayo ng reklamo sa nagkikriticize sa inyo? Instead na ang gagawin ninyo, patunayan nyo na ang mga kritisismo ninyo mali. Pero sa tingin ko, dahil hindi nyo kayang panindigan ang baka siguro totoo ang mga nagkikriticize. Totoo yung mga sinasabi nila. Kaya nagsampa na lang kayo ng kaso. Kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin, at usap-usap tayo sa comment section, okay? Don't forget guys, i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo ha, para updated kayo lagi. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.